Quick guide to grow sweet basil. So, ang propagation, direct seeding din. So, ibubudbud nyo po yung inyong mga tanim buto. 7 to 10 days to germination, 3 to 4 weeks naman to first harvest. Parang ang bilis niyang lumaki. Mabilis siya. Oo. And maliliit din ang buto nito, kaya parang madami po kayong maaani. Madami din pong maaani. So, full sun din, Kuya Ramil, 6 to 8 hours, and can grow on in containers with adequate light. So, kaya makikita nyo, no, sa iba, parang ginagawa ng dekorasyon sa loob ng bahay. Kasi mabango rin siya. Mabango. And sa ibabaw ng mga kitchen, di ba, na nasisikatan sila ng araw. Ayan. Pang dekorasyon nila yan. Ang sweet basil. So, moist din, Kuya Ramil. Ayaw din ng maraming tubig. And sabi, dapat daw i-harvest at ang kukunin yung nasa taas na part ng puno, no, nasa top, para ma-encourage daw yung growth niya. Oo. So, prune regularly to prevent flowering. Ito yung sinasabi nating i-prevent yung flowering kasi ano bang tinatanim dito? Buto o buto, di ba? Hindi naman cuttings. Yun nga lang. Pero pwede rin cuttings. Pwede rin cuttings. Pero yan kasi pag napabulaklak mo at nagbuto, hindi na siya sweet basil. Napopolinate na lang ng iba kaga na ano na siya ng ibang ano. Pag nahaluan pa naman ang iba na lasa niya. Kaya, hindi na sweet basil. Ang sweet basil kasi famous yan na herb sa atin kasi pasta, mahilig tayong kumain ng pasta. Diba, linalagay yan sa pasta. Opo. Sa salad, sa pesto. Pag ikaw ay nakapagpabunga niya, nakakapagpabulaklak at tumubulit, walang pagkakaiba sa itsura. Pero pag hinarvest mo na siya, dinuto mo na, magugulat ka. Doon mo malalasahan. Okay. Kaya, so, as much as possible. Certified seeds. Okay, certified. Hindi mo pwedeng yung open pollinated siya na. Ayan. Yan. Mamaya yan ang pag-usapan natin, yung open pollinated tsaka hybrid. No, makikita natin yung difference. So, isa sa mga example, itong sweet basil ng hybrid. Hindi siya open pollinated. Okay. So, yan. Ang uses, magaling siya. Pwede siya culinary at meron ding medicinal value. Meron daw po itong antibacterial properties, maganda sa digestive system natin, and ginagamit siya for aromatherapy. So, nakatulong siya for digestion. And sabi mo nga, madalas ito ginagamit sa salad. Kung kumakain ko yung sa mga fine dining, ayan, madalas ginagamit ito sa pang-garnish. Nasa ibabaw ng ng mga niluluto. So, pesto, tsaka salad. And ginagamit pala ito, Kuya Ramil, para i-infuse sa olive oil at vinegar. Ini-infuse sa olive oil, tsaka sa vinegar. Oo. Pero yung pag binigay mo na sa olive oil, pesto na yan. Pesto na. Okay. Kasi nga, yun naman talaga yun. So, ayan. Konti, okay na. Talo-talo na yan. Okay.